Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napananauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Roque, kung saan siya po ang naging patron sa mga panahon ng salot o pandemya. Na mismong si San Roque ang tumutulong sa mga taong may sakit na nakakahawa, at talagang ito po ay kanyang naging buhay. At nung siya po ay magkaroon din ng nakahawang sakit, siya naman po ay tinulungan ng Panginoon. Sa pamamagitan, kung makikita niyo yung larawan, meron po dyan aso na may daladalang pagkain, pwedeng tinapay o kung anuman, dahil yung aso po ang nakakalapit kay San Roque, nagdadala ng pagkain, dinidilaan ang sugan ni San Roque. At yung tabla na naroroon, na hawak-hawak nung imahe ng anghel, dahil nang siya po ay mamatay, meron pong yung ginagamit niyang unan, yung tabla, ay meron pong nakasulat na ang sino mang madapuan o sa panahon ng salot, ang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pangalan ni San Roque ay kanyang diringgin. Kung kaya nung panahon ng COVID, talagang araw-araw tayo nagdarasal kay San Roque na tayo po ay makaligtas laban dito sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ngayon, nakasurvive tayo sa COVID-19. Kamusta po ba ang pagkakataon na ibinibigay pa sa atin? Bakit ba hindi tayo napabilang doon sa mga milyong-milyong namatay sa panahon ng COVID o dahil sa virus? Na-appreciate nyo ba na buhay pa tayo? Nagka-COVID man, pero buhay pa. Bakit kaya? Minsan kailangan natin isip, bakit kaya? O baka may mga pagkakataon na inihiling pa o binibigay pa sa atin ng Diyos para ayusin ang ating mga buhay at mas maging panatag ang ating pamumuhay. Kasi marami po doon na wala na, may mga kasalanan sa atin. Marami din mga namatay, kaaway mo. O kaya kaaway ka. Ngayon tayong buhay pa, matapos ba ang COVID, balik tayo sa away-away? Bakit ba nag-aaway-away? Kaya ngayon, ibinituro sa atin Jesus yung proseso. Tamang proseso ang dapat nating gawin. Yan sabi,
anong gagawin kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid? Pag sinabing kapatid, kapwa, kaibigan, mismong kapatid, kapamilya, o kahit sino, makapitbahay, o kung sino man. Minsan nga, kahit hindi mo kilala sa social media, kaaway mo na, di ba? So ano ang dapat gawin? Yan yung itinuturo sa atin. Kasi baka abutan na naman tayo ng bagong virus. Magkakasakit tayo ng todo. Actually, yan yung pinakamatinding virus din. Nakakahawa din yung mga galit-galit na nararanasan natin o nararamdaman natin. Pag galit ka, gusto mo, anak mo, galit din doon sa tao. Hawaan, no? Hinahawa natin. Pero ulitin ko, ano ang proseso na dapat nating gawin? Sabi ni Jesus, kausapin mo muna. Kung nagkamali, nagkasala, kausapin mo muna. Kung sa panahon natin ngayon, PM is the key. Private message. Mag-usap muna. Paliwanagan mo muna. Malinaw po dito na sinabi kung magkasala sa iyo. Malinaw? Kung magkasala sa iyo, responsibilidad mong ipaalam doon sa tao na nagkasala siya sa iyo. Minsan kasi, di naman nila alam na na-offend ka, di naman nila alam na nagkasala sila sa iyo. Pero ikaw, naghihimutok ka dyan, kung nagdaramdam ka, kausapin mo. Ipaalam mo sa kanya. Sabi ko, makinig, okay, balik kayo sa dati. Kung ayaw pa rin, sabi, magsama ka ng isa o dalawa pa para mamamagitan. Kaya hanap ka ng tamang tao na medyo open-minded, malawak ang isip, na tutulong sa inyo o tutulong sa iyo para mapaliwanagan yung taong yun. Kasi minsan may mga taong medyo tuliro din, may mga taong 110, may mga taong kulang na hindi makatanggap ng paliwanag. So, kailangan may konting rest back. Pangalawa yon. Pangatlo, pag hindi pa rin talaga, talagang medyo may problema sa kanyang isip, no, sa kanyang paniniwala sa sarili, diyan na papasok yung, sabi nga, yung simbahan, yung komunidad. Para bang organization. Ito na yan. No? Pag nakinig na, okay. Pag hindi pa rin nakinig, tapos ka na. Ginawa mo na yung responsibilidad mo para matulungan yung taong yon, para mailigtas pa yung taong yon. So, pag ginawa natin ito, magiging mas mapayapa ang buhay natin. Kasi normally, kung sino yung nagawa ng kasalanan, okay, yun ang hindi nakakatulog. Kasi yun ang isip ng isip doon sa ginawa sa kanya. Samantalang yung inaakala mong gumawa sa iyo ng pagkakasala, mahimbing tulog. Pero ikaw, isip ka ng isip sa kanya. Malinaw ba? Ngayon, bakit tayo hindi mapanatag? Kasi binabaliktad natin ang proseso. Inuuna natin ipaalam sa buong mundo, sa netizens, post ka ng post, doon sa ginawa sa'yo, sa nagkasala sa'yo, i-broadcast mo na sa buong mundo, ang daming chismosa. Pag nag-post ka, wala namang pakialam yung ibang tao. Hindi ka nga niya kilala. Pero i-broadcast mo sa buong sanlibutan yung taong yun, na ang lumabas tuloy, siniraan mo yung taong yun, ikaw pa ngayon ang masama. Doon pa lang may pumapasok para, uy, yung post mo, uy, yung sinabi mo, doon pa lang may pumapasok para mamagitan. Kaya, pag kayo na nag-usap, baliktad na. Ikaw na may kasalanan ngayon. Ikaw na ang kailangan mag-sorry ngayon.
Gusto niyo ng panatag na buhay. Gusto niyo makatulog na mahimbing. Gawin natin yung prosesong ibinigay ni Jesus. Nangyari yon? Okay. Okay na. Pero nasa sa inyo pa rin. Minsan kasi yung papampam tayo madalas, no? Yung papansin tayo sa mga social media, naghahanap tayong konting paawa-ipig, naghahanap tayo ng mga simpatya, naghahanap tayo ng mga kakampi o kakampi sa atin. Nakakatulong ba? Nakakabuti ba yun? Yun yung isang salot, no? Na kailangan din natin ihiling kay San Roque na tulungan tayo mailigtas sa ganitong uri ng salot. Na hindi natin din nakikita, hindi natin namamalayan. Nawa, mas mapagnilayan natin ang ating pong mga nagiging pagkilos, ating mga iniisip, ating pong mga sinasabi. Amen?